Checkmate kayo. So, pag na-filean mga kababayan ng kaso sa ombudsman, si Sara Duterte at makonvict siya, tanggal sa trabaho bilang vice presidente. May kulong pa. Ayaw nila nung impeachment. Yung impeachment sana, tanggal, tapos perpetual disqualification. Gusto ninyo, may kulong o di sige. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. May napakagandang balita kasi mga kababayan ngayon na siguradong lalong magsisirko-sirko sa galit yung mga DDS at kakabahan na ng todo si Sara Duterte, pati si Amy Marcos na best friend niya. Pakita niya, Mr. Maravillas. Ito na po ang breaking news ngayon. Marcos Jr. appoints Remulla as new ombudsman. Hindi umobra yung pag-arag ni Amy Marcos. Pinailan po ng kaso sa ombudsman. Inalis ng ombudsman. Yung kaso, dinismiss. Clear ng ombudsman yung final na kaso laban sa kanya para may clearance na si Boying Remulla. Galit na galit si Amy Marcos. Umabol si Torion. Ganun pa rin. Yan Ombudsman dismisses admin criminal raps versus Remulla, 6 others. Tapos kahapon na shortlist si Remulla sa mga pagpipilian ng ating Pangulo bilang ombudsman. And finally, inappoint siya ng ating Pangulo as ombudsman. Wow! Akala ninyo, matatakasan ni Sara Duterte yung mga katarantaduan niyang ginawa. In-archive ninyo sa Senado. Checkmate kayo sa ombudsman ngayon. O diba? Ito kahapon si Amy Marcos, nagmamaktol. Mukhang plansyado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B. Ayaw ninyong palusutin. Diretso na tayo sa plan C. Plansyado na ang lahat. Surprising pa ba yun, ma'am, o in-expect nyo na? Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pag-dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last-minute clearance ni Atty. Laugan, ganoon din yung sudden inclusion. Iyak ka na. Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Kayo man lang ang nalulungkot. Tinusuportahan ang appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Kayo man lang yung nalulungkot. Yung ating mga mamamayang Filipino, tuwang-tuwa kasi kung hindi ninyo pinalusot yung impeachment, in-archive ng Senado, hindi pwede kayong lumusot. May ombudsman na pwedeng filean ng kaso, itong si Sara Duterte. Kasi dapat siyang mapanagot. Hindi man niya may paliwanag until today. Yung paggastos, maling paggastos ng kanyang confidential funds na more than 600 million, 612 million. You see, ang gusto ninyo na mangyari kasi, kalimutan na lang namin. Hindi maaari po ang ganyan. Kung naniniwala kayo na hindi guilty si Sara Duterte, bakit hindi ninyo pinos yung impeachment trial para marinig ng mga mamamayang Filipino kung siya ba talaga nagkasala o hindi? Ang problema po, nagtulong-tulungan ninyo sa Senado. Hindi na ninyo pati yung mandato ng Senadong forthwith proceed with the trial. Hindi ninyo sinunod. Pinatulog ninyo sa pamamagitan ni Chis Escudero, pagkatapos technical sa Supreme Court. Imbes na ipurso yung impeachment trial para kung hindi, walang ebidensya. Kailang ang ebidensya po galing mismo kay Sara. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, recorded. Pagbabanta sa ating Pangulo kay Martin Romualdez, kay Lisa Marcos, recorded. At lalo recorded yung mga acknowledgement receipts na puro chichirya. At ang ebidensya, ibinigay mismo sa Kongreso ng mismong mga staff ni Sara Duterte. Kaya takot na takot kayo sa trial. Ang akala ninyo, diretso na ninyong malulusutan ito. Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. I-appoint ko niya si Boying Remulla.
bilang ombudsman para checkmate si Sara Duterte. O diba? Iyakan kayo ngayon. Sabi ni Eli Portillo, yes, maraming iiyak, inggit si Marcolita at Amy Marcos. Iyakan na. Sabi ni Ramon Billen, very good choice po, Sir PBBM. God bless Philippines. Sabi ni Chief Angel Lopez, pinaka-worst na administration talaga. Pag DDS, ang best administration, digong lang. Pero sa ating mga mamamayang Pilipino, pinaka-best administration, Marcos. Marcos Sr., Marcos Jr. Landslide, di nga mga alahati, ang boto ni Digong. Pasalamat nga si Sara Duterte, na-carry lang siya ni President Bongbong Marcos. Diba? Naging vice-presidente siya. Pero hindi man tumulong. Namirwis yun ang gulo. Kasi hindi nakuha yung gusto. Worse, gustong palitan agad yung ating Pangulo. Wala ngang nagawang matino sa DepEd. At sa pagiging vice-presidente, wala man magawang matino, kundi manggulo mag-travel. Tapos may lakas loob pa. May mukha pang humingi ng additional budget sa OBP. At ayaw mag-attend ng hearing, budget hearing po. May kondisyon pa siyang inihingi. Mag-attendan niya dapat yung presidente. At i-lift yung mga, yung sa watch list, sa kanyang mga staff. Siya na yung humingi, mga kababayan, ng additional budget. Siya pa yung nagbibigay na kondisyon. Kung hindi talagang bratinela po. Sabi ni Laila de Lima, stop being a bratinela. Binastos mo niya, pati yung ating konstitusyon. Sabi ni Judith, congratulations. Sabi ni Ader, iyak na mga DDS. Sabi ni Mr. Darwin, yehey, congrats to our new ombudsman. Jesus Crispin Rimulya. Aimee, Mangga, iyak. Aligaga na yung mga kawatan politiko. Ito na ang tunay na hustisya ng Pilipinas. Sabi ni John Abdul Amid, breaking news talaga. Sabi ni Daud, very smooth in flows, ang flows. Sabi ni Ton Maramag, marami talagang iiyak nito. Lampas pa ito, mga kababayan, sa term ng ating Pangulo. 7 years ang term ng ombudsman yata. Checkmate kayo. May kapangyarihan na mag-appoint yung ating Pangulo. Alangan man i-appoint niya yung mga kapanalig ninyo. Pero pasalamat kayo sa ICI. Ang chairman si retired Justice Reyes, appointee dati ni Digong. Yung isa pa si Babe, appointee ni Pinoy. Kaya masasabi natin credible ang magiging investigation. Kasi mas panig sa kanila kaysa sa administrasyon. O di ba? Magaling magpili yung ating Pangulo. Sabi ni Boying Rimulya, ang angari natin sa ombudsman ay makagawa ng mabuti para sa lipunan. Iginiit ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na wala siyang kahit anong intensyon, kundi puro kabutihan, kaya't gusto niyang maging susunod na ombudsman. Pagsisilbi umano sa bayan ang kanyang hangarin, kaya talagang gusto niya ang nasabing posisyon na tatagal hanggang 7 taon na paglilingkod. 7 years po ang term ng isang ombudsman. Checkmate kayo. So, pag na-filean mga kababayan ng kaso sa ombudsman, si Sara Duterte at makonvict siya, tanggal sa trabaho bilang vice-presidente. May kulong pa. Ayaw nila nung impeachment. Yung impeachment sana, tanggal, tapos perpetual disqualification. Gusto ninyo, may kulong? O di sige. O di ba? O dito tayo sa ombudsman, maglaban. Yan yung mga balita ngayon. So si Secretary Rimulya served as the 59th Secretary ng Justice since June 2022. Under his leadership, the Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. Sabi po ng Presidential Communications Office. So very efficient, mga kababayan, na Justice Secretary si
Boying Rimulya, tama lang na siya po ang ombudsman. Siyempre, sisiraan siyang sisiraan ng mga DDS, mga Duterte senators tulad ni Amy Marcos. Kasi itong mga senador na to, ang pinaglilingkuran po si Sara Duterte at si Digong Manlag po. Naintindihan na ninyo? They're not the senators of the people. They're the senators of Duterte, ni Sara Duterte at ni Digong. Pero sumusweldo sila sa ating mga mamamayang Filipino. Yan ang masaklap. Ayan man lang po ang short video natin ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang po kayo sa akin. Dante Maravilla. Sa Facebook po, Messenger. Yung mga gustong magnegosyo, message kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ini-interview yung bagong ombudsman, si Boying Rimulya. To work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be very changes sa checks? Lifestyle check daw. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yung talagang natin dito. Tapos, ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong parang masayang-masaya si Boying. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrampol na paano na ating violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag nilabas natin lahat. Correct. At siguro isa pang bagay na dapat, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned and yung interview niyo po sa media na gusto niyong makatuwang yung sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Usapan yun kasi how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang mabilisan. I-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Correct. Ganon, speedy trial po. Para pag hindi guilty, acquitted ka agad. Ay meron pong opisina ng Ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin, at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Carry on. I think that we're in the right direction, so they should carry on the fight here. Fight for justice. May ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba?
May surprise si Boying. Ano yan, gagawin ko ng... May magbabago nga surprise yung announcement. opisinang yan. Kasi I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para... Hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Okay? Salamat. Picture. Tuwang-tuwa si Boying at yung mga kasama niya sa DOJ. Kaya nanginginig na yung mga korap, mga kababayan. Kasi sabi ni Boying Rimulya, wala tayong sisinuhin. Walang secret cow. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Correct. DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases. We will be adopting the same sa ombudsman. Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Delaying Kasi tactics. ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Marami po kayong anti-discuss na iwanan sa DOJ. Bakit hapon? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, siyempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na i-recommend sa Pangulo na pwede pumalit sa iyo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting pagdating ng Biyernes. Not necessarily related sa those projects, pero is there any government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito, lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una po kayong pumapak dito sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ? Well, hopefully that we've set the right direction for it. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address.
Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be 30 changes as a policy ng lifestyle changes? Lifestyle checks? Oh, kasama yan. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating ma-violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. At yung mga reactions ng mga tao, tago na yung dapat magtago, lalo na si Dailustay. Sari-sari po. Sabi ni Pugahan, alam na, ipipilit ni Bangag yan. Sabi ni Speed Masanay, the Filipino people are watching you. Baka wag na wag ka magkamali, Rimulya. Baka ikaw na ang maging dahilan para tuluyang mapatalsik ang amo mong si BBM. Wala man po. Malabo na mapatalsik si BBM. Yan ang balita ngayon. No? PBBM, hindi kabado sa mga nag-uudyok sa armed forces na magbitiw ng suporta sa gobyerno. Professionals po ang armed forces natin. Ano yan? Mga uto-uto na maniwala doon sa mga retarded generals na nang-udyok po para sila makaupo. May promise sa kanila kasi na pag napatalsik si PBBM, sila din ang take over sa gobyerno. Malabo. Ito, pinag-aaralan daw or pag-aaralan ng gobyerno kung yung mga panawagan for withdrawal support for Marcos are seditious, treasonous. Sabi po ni Jose Castro, Malacanang will take a second look at calls for military to withdraw support from President Marcos Jr. to determine if such calls are acts of sedition or treason that are punishable by law. Sabi ni Jose Castro, aralin po kung ano po mismo ang naganap na dito para kung may dapat na managot, siguro po dapat na makasuhan. Pero according to General Browner po at General Jose Nartates, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So wala pong dapat ikabahala ang taong bayan patungkol po dito. Kaya malabo yung mga panggagatong ninyo. Baka ang bagsak ninyo dyan, kulong dahil sa nakasuhan kayo ng sedisyon. Sabi ni Alex Sago, God bless po, congratulations. Sabi ni Randy Matt Jasen, kinatutuwa mo pa, Sir Dante Maravillas, ang korupsyon na nangyayari? Sino man nagsabing kinatutuwa ko? Kaya nga, gusto kong ma-impeach si Sara kasi issue yun ng korupsyon. Diba? At ikinagagalit ko yung pag-pressure ng mga senador kay Ping Lacson na magbitiw sa posisyon bilang chairman committee on Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi ang ibig sabihin nun, cover up, matapos na ibunyag ni Ping Lacson na almost all sa mga senators sabit sa insertions. Paano mong nasabi na galit ako sa o natutuwa pa ako sa korupsyon? Galit na galit nga ako sa korupsyon. Kaya dapat hindi makaupo si Sara Duterte, na anak ni Digong, na si Digong, nagsabi siya mismo na marami din siyang nanakaw, kaya lang naubos na. O di ba? Siya mismo nagsabi. Kung patunay, ang balik tanong mo, hindi nga masolusyonan ng flood control dahil poon mo mismo ang puno. Paano naging poon mo mismo ang puno? Referring to BBM, na siya mismo yung nag-expose ng corruption sa flood control. Siya yung nagsabi, maya naman kayo, ang pinaniniwala ninyo, yung propaganda ng mga DDS, kasi DDS po kayo, naniniwala kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Walang issue sa flood control kung hindi in-expose ng ating Pangulo at in-establish niya yung sumbong sa Pangulo. Walang ganitong investigasyon. Siya mismo yung nagpapa-imbestiga. Ano ba? Lahat baliktad yung mga sinasabi ninyo. Kung talagang hero yung poon mo, Marcos mo,
dapat matuldukan yung natuklasan niyang ghost project kuno at mapanagot ang nasa likod nito. Yun ang ginagawa ngayon. Kahit ikaw, alam mo mismo sinong nasa likod. Tumahol na nga yung tuta pirmado ng puon mo at ano ang sabi niya sa statement? Di niya magawa nung isa lang siya at pirmado pa ni Marcos. Asan man sinasabi mong dokumento? May pirma doon sa BICAM si Chis Escudero. Wala man doon sa BICAM report na pirma si Martin. Ni pangalan niya wala. Sabi ni Deputy Speaker Puno, hindi nag-attend ng ng BICAM conference si Martin. Malinaw sa resibo. Walang Martin Romualdez. Yan Senate President Chis Escudero nakapirma. Walang Martin Romualdez dyan. May nakita kayong Martin dyan. Yan Grace po, chairperson sa Congress, Saldico. Ito galat, ito senador. Ito galat, congressman. Walang Martin Romualdez dyan. Nagbubulag-bulagan kayo. Gusto ninyo idiin si Martin Romualdez para ikonik kay President Bongbong Marcos. Yan ang agenda ng mga DDS at Duterte senators. Huwag kami, hindi kayo lulusot kasi walang resibo. Ang may resibo sa mga kaalyado ninyo. Sabi ni Joel Basquinas, iyakan talaga. Sabi ni Amy, the day of reckoning has come. Tourist na lang, may git. Yes, congratulations Mr. Remulla. Nag-iyakan mga company. Iyakan sila. Nanggagalaiti ang mga DD sheets. Bakit na takot kayo? Kakasuhan daw ang mga Duterte at mga allies. Well, kung may mga matibay na ebidensya ng katiwalaan, dapat talaga sila kasuhan. Namihasa kasi sila kay Martires na pro Duterte. Ayos.